serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa mahahalagang balita, muling humiling ng pagkakaisa at pagtutulungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino. Ang kahilingan na ito ng Pangulo ay sa harap ng marami pang pangarap at plano ng kanyang administrasyon para sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na nais niyang maging kaagapay ng pamahalaan ang bawat isa sa mga nakalinyang plano ng kanyang administrasyon para sa pagpapabuti pa sa mga serbisyo. Bukod sa magandang edukasyon, inihayag ng Pangulo na kabilang sa mga nakalatag panitong plano at naising matupad para sa mga Pilipino ang may kinalaman sa kalusugan at hanap buhay. Ayon sa Pangulo, ang pangarap na ito ay pagtiyak na walang sino mang maiiwan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, mas pagbubutihin pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang serbisyo sa mga Pilipino. Ito ay matapos matanggap ng Pangulo ang Positive Satisfaction Rating na very good sa survey mula sa Social Weather Station o SWS. Ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkagalak na nagsisilbing patunay ng kanyang pagsisikap sa kanyang tungkulin. Lumabas sa survey na 62% ng mga nasa edad na Pilipino ang nasisiyahan sa Administrasyong Marcos. Lumalabas na mayorya sa mga Pilipino ang naniniwala sa pagtugon ni Pangulong Marcos para sa pagpapaganda ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, ilan sa maraming nabiyayaan ng libreng bayarin sa hospital bill na nagpapagamot sa Level 3 public hospitals nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ramdam ang emosyonal at taos-pusong pasasalamat ng ilang mga pasyente at mga kaanak nito kay Pangulong Marcos. Ito ay kaugnay sa tulong na ipinamahagi ng Pangulo nitong nakaraang Biyernes para sa pasasalamat sa kanyang kaarawan. Sinagot ng Pangulo ang bayarin ng mga pasyente sa lahat ng Level 3 public hospital sa bansa. Sa Facebook page ni First Lady Liza
Araneta Marcos, sinabi nitong sa loob ng 35 taong pagkakakilala nito kay Pangulong Marcos ay hindi ito pumapalya na gumawa ng natatanging kabutihan tuwing kanyang kaarawan. Ayon pa sa unang ginang, kailanman ay hindi nagmintis ang Pangulo para sa mga pagkakataon na iparamdam ang kanyang kabaitan sa mga nangangailangan. Pinatotohanan aniya ito ng mga pasyenteng nabiyayaan ng mga nalibre sa bayarin sa mga ospital. Ikinabigla at itinuring na isang milagro at malaking kagalakan lalo na ng mga may kakulangan sa pambayad ang magandang balita at tulong na ito mula kay Pangulong Marcos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, panukalang 6.352 trillion peso 2025 national budget nakatakdang talakayin sa plenary ngayong araw ng Lunes. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang pondo na ito ay susuporta sa Agenda for Prosperity at Bagong Pilipinas program ng Administrasyong Marcos Jr. at sa pagkamit ng target sa paglago ng ekonomiya sa 6% o mas higit pa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Sasalang na sa debate sa plenaryo ngayong araw ang House Bill 10800 o panukalang 6.352 trillion 2025 national budget. Bate sa itinakdang schedule ng Kamara 8 araw na ilalaan para sa plenary deliberations. Unang sasalang ang Department of Finance, DOJ, NEDA at Judiciary pati na ang lump sums. Bukas naman September 17 tatalakayin ang budget ng Office of the Ombudsman, CHR, DSUD, DILG, DOT at ng DOLE. Habang pagdedebatihan naman sa September 20 ang pondo ng Presidential Communications Office kasabay ng DOST, MMDA at ibang executive officers at government corporations. September 23 sasalang ang Office of Vice President at panghuli naman ang DPWH, Office of the President at Congress. September 25 target pagtibayin ang 2025 GAB. Paggiit ni Speaker Martin Romualdez, ang pondo na ito ay susuporta sa Agenda for Prosperity at Bagong Pilipinas programs ng Administrasyong Marcos Jr. Gayon din ay ang pagkamit sa target ng paglago na ekonomiya na nasa 6% o mas mataas pa. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, makatutulong ang pagpapatayo ng food hub sa Clark, Pampanga para sa karagdagang kita ng mga magsasaka, mangingisda at kooperatiba. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Clark International Airport Corporation o CIAC President Aray Ancheta Perez na kung maisa sa batas ay mabibigyan ng insentibong buwis ang mga magsasaka at kooperatiba na gagamit sa nasabing hub. Mabibigyan rin ng panimulang pondo ng mga benepisyaryo ng programang ito. Kabilang ito aniya sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa seguridad ng pagkain. Ginagawa ho nila yung feasibility study for this year. Para next year, magkaroon na ho ng tinatawag na public tender for the public-private partnership. So pag na-award po yan next year, 2025, makakaasa po kayo na by 2026, maumpisahan na ho yung construction ng facility na yan ng ating private sector partner. At yung phase 1 nito, makikita na natin by the last quarter of 2027 hanggang sa 2028 po. Sinabi naman ni Perez na nakikipag-ugnayan sila sa mga magsasaka at mga malalaking kumpanya na magsisilbing mamimili sa mga produkto. Kasama ng Clark International Airport Corporation ang Asia Development Bank at Public-Private Project Center para sa pagpapatayo ng nasabing proyekto. Positibo na rin si Perez na maaaprubahan ang dagdag pondo nito na manggagaling sa gobyerno.
Yung mga gusto naman hong sumali kaagad, yung makakuha ng detalye, pwede na rin po silang lumapit sa pamunuan ng Clark International Airport Corporation. Para po sa ngayon pa lang, habang ginagawa yung feasibility study, nasasama na namin po yung kanilang mga gusto na dapat tugunan natin para sa food hub na ito sa ikabubuti ng ating agrikultura at ng ating mga farmers. Si Clark International Airport Corporation o CIAC President Aray Ancheta Perez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, patuloy ang pagsasagawa ng Department of Agriculture o DA ng price monitoring sa mga palengke upang masiguro na tama ang ipinatutupad ng mga presyo at walang overpricing na nangyayari. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa na may pagsunod ang mga merkado sa tamang presyo ng mga produktong agrikultural kabilang ang bigas. Mayroon na aniyang ibinebenta na well-milled rice na nagkakahalaga ng 42 hanggang 45 pesos kada kilo. Katuwang natin dyan ang Department of Trade and Industry at ang mga lokal na pamahalaan dahil sila talaga yung nasa Local Price Coordinating Council. Sinabi naman ni De Mesa na ipinapatupad ng ahensya ang bagong programang Agripuhunan at Pantawid Program para sa mga magsasaka. Katuwang ang Development Bank of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng nasabing programa. So dalawang component ito, isa yung para sa production input, kakahalaga yun ng 28,000 at yung ating tinatawag na pantawid naman, ito yung parang monthly na parang pantawid nila at 8,000 per month, so 4 months yan. Kung titingnan kasi natin ang isang cropping season about 4 months, so 4 months na meron silang matatanggap na parang ayuda na rin, pero in the form of credit. Si Department of Agriculture o DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga abogado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy posibleng makasuhan ng obstruction of justice. Ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, hindi makapagtatago si Kibuloy sa loob ng mahabang panahon nang walang tulong sa mga malalapit na kasamahan, kabilang ang kanyang mga abogado na niligaw umano ang mga otoridad sa lokasyon ng pastor. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Posibleng maharap sa kasong obstruction of justice ang mga abogado ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang statement kahapon, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi makapagtatago si Kibuloy sa loob ng mahabang panahon nang walang tulong sa mga malapit na kasamahan, kabilang ang kanyang mga abogado na sadyang niligaw ang mga otoridad sa lokasyon ng pastor. Ayon kay General Marbil, naghahanda na ngayon ang PNP para kasuhan ang lahat ng nagkanlong kay Kibuloy ng obstruction of justice. Inatasan ni General Marbil ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na magsagawa ng case build-up laban sa mga individual na ito. Binigyang diin ng PNP Chief na seryosong kaso ang obstruction of justice at pananagutin ang lahat ng napatunayang tumulong kay Kibuloy para makaiwas sa batas. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Philippine National Police o PNP nakaantabay sa anumang magiging desisyon ng korte para sa kustodiya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos ilipat sa Valenzuela mula sa Tarlac ang kaso nito.
Kaugnay nito, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na bagamat maaaring magpiyansa si Guo ay walang garantiya ang kalayaan nito dahil mayroon pang outstanding warrant of arrest laban sa kanya mula sa Senado na may bisa at patuloy na umiiral hanggang sa kasalukuyan. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay J. Mark Dagala. Nakaantabay lamang ang Philippine National Police sa anumang magiging desisyon ng Valenzuela City Regional Trial Court sa kasong graft laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang tinuran ni PNP Public Information Office Police Colonel Jean Fajardo matapos katigan ng Korte Suprema ang naging kahilingan ng Department of Justice na ilipat sa Metro Manila ang kaso ni Guo buhat sa Capas Tarlac. Ayon kay Fajardo, wala namang epekto sa kanila ang naging desisyon ng High Tribunal dahil ang trabaho nila ay tiyakin ang seguridad ni Guo habang ito'y nasa kanilang kustodiya. Subalit binigyan din ni Fajardo na ang may jurisdiction kay Guo ay ang korte kaya susundin nila ang anumang ipag-uutos nito. Dagdag pa ni Fajardo, bailable offense naman ang kasong graft na isinampa laban kay Guo kaya't maaari siyang pakawalan ng PNP sa sandaling makapaglagak na ito ng piyansa. Gayunman, walang garantiya ang kalayaan para sa dating alkalde ani Fajardo dahil mayroon pang outstanding warrant of arrest laban sa kanya mula sa Senado na valid and existing pa hanggang sa kasalukuyan. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, kumikilos na rin ang Philippine National Police o PNP sa paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ipakontempt ng Quad Committee ng Kamara. Matatandaan na pinakontempt ng komite si Roque dahil sa hindi pagsusumite ng ipinasabina ng mga dokumento na may kaugnayan sa investigasyon ng iligal na pogo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, naisilbi na ang contempt order sa law firm ni Roque ngunit wala siya doon. Kinumpirma ito ng Quad Committee Co-Chair na si Dan Fernandez. Aniya, pinapunta na ng PNP sa Antel Corporation Center sa Makati City na huling lokasyon na natukoy kung nasaan si Roque pero hindi ito matunton. Sa nakaraang pagdinig ng komite, inatasan na rin ang Committee Secretariat na makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs sa posibleng paglabas ng bansa ni Roque. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, umabot na sa mahigit 85,000 pamilya o katumbas ng 328,873 individual ang apektado ng ulan at baha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Ferdy. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, kasama sa apektado ang Mimaropa, Bicol Region, Western at Central Visayas, Northern Mindanao, Soxargen at Barm. Nasa mahigit 9,000 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers. Hindi naman tumitigil ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga apektado ng habagat kabilang ang pamahagi ng family food packs. Hanggang Setyembre 15 ay aabot na sa 8.5 milyong piso ang nailaan para sa humanitarian assistance sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Bukod dito ay nananatiling nasa 2.7 bilyong piso pang mapagkukunan bilang pantugon sa mga tulong sa mga apektado ng kalamidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pilipinas, umangat ang ranggo sa 2024 United Nations Global Cybersecurity Index o UNGCI. Sa ulat na inalabas noong Setyembre 12,
mula sa ika-61 noong 2020, tumalon sa ika-53 ang ranggo ng Pilipinas sa 2024 UNGCI. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Umakyat ang pwesto ng Pilipinas sa listahan ng mga bansang may matatag na cybersecurity measures. Mula sa ika-61 noong 2020 tumalo na sa ika-53 ang ranggo ng Pilipinas sa 2024 United Nations Global Cybersecurity Index. Sa report na nilabas itong September 12, nakakuha ang Pilipinas ng 93.49 cybersecurity score. Dahil dito, umangat sa Tier 2 ang bansa na kaunti na lang ang pagitan para mapasama sa mga bansang may pinakamagagaling sa aspeto ng cybersecurity. Itinuturing naman DICT Secretary Ivan John Uy na isang malaking tagumpay para sa Pilipinas ang nakamit na cybersecurity score. Ayon sa kalihim, ipinapakita nito na nagbubunga na mga pagsisikap na protektahan ng mga Pilipino online. Kabilang na rito ang mga programa ng DICT gaya ng National Cybersecurity Plan 2023 to 2028. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nananatili ang Blue Alert status o kalahati ng puwersa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang nakantabay upang matiyak na may sapat na mga tauhan sa buong bansa kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Ferdy. Ayon sa NDRRMC, ito ay dahil sa may isa pang low pressure area o LPA sa labas ng PAR ang kanilang binabantayan. Tiniyak naman ng NDRRMC na mananatiling bukas ang kanilang Operations Center sa pagtanggap ng mga tawag lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Kasunod nito, pinagana na rin ng NDRRMC ang kanilang Bravo Emergency Preparedness and Response Protocol upang paigtingin pa ang pagtugon sa kalamidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 2 at isang mining company sa Isabela nagkasundo para sa skills development ng mga local miner at mga residente sa paligid ng kumpanya. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nagpirma iti maysa ang Memorandum of Agreement with MOA, the Technical Education and Skills Development Authority with TESDA Region 2, kan Dinapige Mining Corporation with DMC, para iti panangsanay kadagiti lokal a minero. Timowa signing kat indauluan da TESDA Region 2 Director Tony John Tamayo, TESDA Isabela Director Vilma Cabrera, kan DMC Vice President for Human Resources Maria Fatima Mijares. Sigun kini Tamayo panggap ti inisyatiba a pabilgen ti lokal a workforce babaan, dagiti community-based training programs kan mangta diti skills development opportunities kadagiti residente iti Coastal Town ti Dinapige ijay Isabela. Ipagpakita da iti o panagtitinulong kunana ti maysa a napateg nga addang iti panagpapigsa kadagiti empleyado ti maysa a kumpanya ti pagminasan ken uray ti lokal a komunidad babaan ti panangisuro kadakwada kadagiti kasapulan a paglaingan wenno skills a makatulong iti sustainable national development. Namnamaan na mangyegda iti a relasyon kadagiti pagsayaatan kasi iti industry relevant training, job placement opportunities ken panangitandudo kadagiti sustainable practices iti mining sector. Idayta ti dang magmanipud Tuguegarao City dayti na April sa Lukon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuigaraw. Dakuy naman natin ang Baguio City, 63 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska sa Cordillera. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Dumanon iti inang mapulo kat 3 milyon nga pesos ti balor dagiti illegal na droga iti dinadal ken na kumpiskar dagiti polis dito Region Cordillera. Resulta na ito iti patungbalda nga anti-illegal drug operation iti September 6 aging na September 12 itagda mga tawen. May basar ti report ti Public Information Office iti Police Regional Office Cordillera. 7 nga marijuana eradication upat nga bypass operation kan may isa nga arrest warrant iti naipatungpal dagiti police operatives iti naduma do mga probinsya iti rehiyon. Karaman karigiti nadadal ken na kumpiskar nga illegal nga droga ke 22,300 nga fully grown marijuana plants sa nga 17 nga ribo nga gramo iti dried marijuana leaves ken fruiting tops ken 13.20 grams iti shabu. Malaksit ti dayta talo nga high value individuals ken 2 nga street level individual drug personalities iti natileo dagiti nadakamat nga police operatives. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu na tagpuan sa isang abandonadong bag sa Virac. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Maabot sa 31 grams nin shabu o may pigtatayang kantidad na 217,000 pesos ang isinorender kan duwa ka tawo sa banwaan nin Virac, Catanduanes kay inilang nag-aging Webes. Sigon sa report kan pulisya, sakay nin tricycle ang duwa nga magbubute para mangolekta ng mga bote na pwedeng maibenta duman sa kalabaan kan Imelda Boulevard sa Barangay Francia, Virac kan mapansin ang sarong itom na sling bag. Kan buksan ini tuminambad sa inda ang mga pakete na may laog na pigi na laan na shabu as iniba pang paraphernalia na tulos manindang itinurn over sa Virac Municipal Police Station. Kabali sa laog ka nasabing bag, ang tracing pakete ning may laog na white crystalline substance na anas man nagpositibo sa methamphetamine hydrochloride o shabu sigon sa resulta ning ginibong pagsusuri. Katakod kay ini nagpasalamat ang kapulisan sa mga individual na ini na tulos na nakipag-ugnayan sa otoridad para sa karampatang aksyon. Madagos man na nangapudan ang pamunuan kan Virac MPS para sa kooperasyon kan lambang publiko para maging ligtas ang lambang saro hali sa banta kan ilegal na droga. Hali Virac, Catanduanes, si Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, ilang lugar sa Cebu na walan ng pasok dahil sa sama ng panahon. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Walay klase sa pipila ka mga local government unit dinhi sa Sugbo karong adlaw, Lunes, Setyembre 16 tuig 2024, nunot ka na sa lakat sa panahon. Pabili ng pag-ulan nga nasinati tungod sa hanging habagat nga mas gipakusog sa low pressure area, hinungdan nga gideklarar sa mga local chief executive ang suspension sa klase. Walay klase sa tanang ang-ang sa Metro Cebu Tri-Cities nga naglangkob sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Suspendido usab sa tanang ang-ang ang klase sa Asturias, Balamban, Carcar City, Consolacion, Cordova, Minglanilla, Naga City, Sambuan, Santander, Toledo City ug Tuburan. Samtang kutob sa senior high school sa tanang pampublikong tunghaan ang suspendido sa lungsod sa Cebu nga ug Talisay City. Sa laing bahin, giklaro sa LGU Liloan ug Compostela nga adunay klase sa ilang mga lungsod. Nunot sa maong suspension, modular o online ang klase karong adlaw aron di mabalda ang pagtungha sa mga estudyante. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakuy naman natin ang Iloilo, La Nina Action Plan ng Antique na buo na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Narito si Hope Torrechante para sa detalye ng balita. Napasad na sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang ilan La Nina Action Plan bilang pagpanghanda sa manginhalit sang La Nina sa probinsya. Suno kay Mr. Broderick Train, PDRRMO Chief sa interview sang Radyo Pilipinas na human na nila ang La Nina Action Plan kag nagalaom nga mapasar naman sa sangguniang panlalawigan sa labing madali nga panahon. Ginpahayag ni Train posible sa last quarter sang 2024 tubtob sa first quarter sang 2025 mabatyagan na ang halit sang La Nina sa probinsya. Highlight sa amo nga action plan ang early action principle sa diin gintudlo ang konsepto nga temprano pa lang mahandaan na ang mga hazard. Amo man ang pag-review sang hazard risk map sang probinsya kag ang tasking sang kada miyembro sang konseho. Siling ni Train dako ang mangin papel sang Department of Information and Communication Technology sa pagsiguro sang mga linya sang komunikasyon sa tion sang kalamidad. Nagikan sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 9,000 benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita program sa Davao Region nakatanggap ng tulong pinansyal. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Mukabat sa 9,870 ka mga benepisyaryo sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ang nakadawat og 5,000 pesos isip tabang pinansyal gikan sa panggamhanan pinaagi sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 niadtong milabing Biyernes, September 13 ning tuiga dinhi sa Davao Region. Kabahin sa National Initiative nga handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat ang maong programa din gihimo ang payout sa nagkadaang lugar sa Davao Region lakip na ang Davao City. Tumong sa AKAP program nga suportahan ng mga kababayang kulang ang kita, partikular ang anaa sa near poor minimum wage earners nga apektado sa krisis ug pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Mula rito sa Radyo Pilipinas Davao, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Dakuy naman natin ang Butuan, malawakang pamamahagi ng mga kagamitan at makinaryang pang-agrikultura na isakatuparan ng Department of Agriculture o DA sa Caraga Region. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Musuma total sa 69.2 million pesos ang kantidad sa mga agricultural interventions ang dungan giapud-apud sa Department of Agriculture Caraga sa managlahing lugar sa Caraga Region. Sa datos, 43 farmers cooperative and association sa Intiro Caraga ang nakapahimulo sa gitunol nga agricultural equipment sama sa corn planter, holding truck, multi-commodity thresher, soybean seed sorter, all-weather tie papag dryer, combine harvester ug daghan pang uban. Sa 69.2 million pesos kinadak ang balor sa interbensyon na padulong sa lungsod sa Las Nieves, Agusan del Norte sa kantidad nga 23 million pesos. Gawa sa Las Nieves ang distribution sa mga agricultural equipment na pahitabo dito sa RTR Agusan del Norte, Prosperidad sa Agusan del Sur, Provincial Gym sa Surigao City ug Tandag City sa Surigao del Sur. Mensahe ni DA Regional Executive Director Arlan Mangelen kinsa mo'y nanguna sa mass distribution unta tarungon og epesyenteng gamiton ang nahatag sa gobyerno nga mga gamit ug makina sa panguma para mulambo ang panginabuhian. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Atin yung napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Opisyal nang inilipat ang pamamahala ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa pribadong sektor nitong Sabado para sa rehabilitasyon ng paliparan. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Transportation o DOTR na itinurn over na ng ahensya at ng Manila International Airport Authority o MIA ang paliparan sa bagong operator na New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Ayon sa DOTR, nananatiling pagmamay-ari ng gobyerno ang NAIA, subalit ang bagong tagapamahala ng paliparan ay binigyan ng 15 taong konsesyon na posibleng palawigin ng 10 taon. Pagkatapos ng kasunduan ay ibabalik ang operasyon sa gobyerno. Ilan naman sa mga inaasahang pagbabago sa NAIA ay ang pagpapalawig ng passenger terminal building, karagdagang aircraft parking bays at vehicular parking slots, paglalagay ng world-class systems at technology, mas maraming food and beverage at retail stores at iba pa. Aasahan din na mababawasan ang pagkaantala at kanselasyon ng mga flight dahil sa mga issue sa mga pasilidad ng paliparan. Bukod dito, inaasahan ding tataas ang kapasidad ng paliparan mula sa 35 milyong pasahero ay kakayanin na nitong mag-accommodate ng 62 milyong pasahero. Sinabi naman ni NNIC Chairman Ramon Ang na makakalikha din ng 58,000 trabaho para sa mga Pilipinong manggagawa ang rehabilitasyon ng NAIA. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpatupad na rin ng 100% Radio Frequency Identification o RFID lanes ang Easy Trip Services Corporation sa iba pang tollway sa bansa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng dry run sa pagpapatupad ng cashless o contactless transaction sa mga expressway simula Oktubre. Sa abiso na ng Easy Trip, ipinapatupad na rin ang 100% RFID lanes sa North Luzon Expressway o NLEX, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, Cavite-Laguna Expressway o CALAX, Cavitex C5 Link at NLEX Connector. Inalis na ang mga cash lane at ang mga sasakyan na walang RFID sticker ay pinadediretso na sa isang linya para sa installation ng sticker. Kapag matapos na ang dry run, lahat ng walang RFID na dadaan sa mga tollway ay pagmumultahin na ng 1,000 piso sa unang offense, 2,000 sa ikalawang offense at 5,000 sa mga susunod pang paglabag. Nauna nang ipinatupad ang 100% RFID lanes sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Walang inaasahang pagtaas sa presyo ng sibuyas, karne ng baboy at manok ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, maganda ang presyo ng pulang sibuyas ngayon dahil sa katatapos na harvest noong nakaraang season.
Mahigit sa 40% ng lugar ang tumaas ang harvest at posibleng tumagal pa ang supply hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Asahan naman ang dahan-dahan na pagdating ng 6,000 metriko tonelada ng inangkat na puting sibuyas hanggang Disyembre. May harvest pang inaasahan ang DA sa huling quarter ng taon hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Samantala, may nakitang bahagyang pagbaba sa presyo ng baboy dahil sa epekto ng African Swine Fever o ASF, pero unti-unti nang bumabalik ang prevailing price at supply nito. Nakaprograma na rin ang importasyon ng karneng baboy, baka at manok para sa panahon ng Kapaskuhan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. ipinakita ni Clint Escamis kung bakit siya naging most valuable player, kung saan ginabayan niya ang Mapua University sa 71-65 panalo laban sa University of Perpetual Help System Delta sa NCAA Season 100. Nakapagtala ng career high sa scoring ang reigning MVP na may 28 puntos, tampok ang 2 3-pointers sa huling sandali ng laban, sahog pa ang 2 rebounds, 2 assists, 3 steals at 1 tapal para tumabla ang Cardinals sa Atlas na may kaparehong 2-1 record sa team standings. Nagtapos naman si Cyrus Cuenco na may 12 puntos, 6 na assist at 1 rebound, habang si John Habonete at rookie Chris Hubilia ay nagambag ng 8 at 7 puntos ayon sa pagkakasunod. Nakalikom naman ng 13 puntos o 17 puntos, 7 rebounds at 1 assist si Goho Cruz sa panig ng Perpetual, habang nagambag sina Christian Pagaran at John Abis ng 12 puntos bawat isa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matinding pagsubok ang dadaanan ng Alas Pilipinas Men kung saan inilagay sila sa Pool A ng 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Dahil sa pagiging host country, napabilang ang Pilipinas sa grupo ng Iran, Egypt at Tunisia sa first round ng World Championship pagkatapos idaos ang drawing of lots nitong Sabado na ginanap sa Soler Grand Ballroom sa Parañaque City. Ang men's national volleyball team ng Tunisia ay kasalukuyang nasa number 24 ng world rankings at isang 11-time African Championship winner, habang ang world number 20 na Egypt ay isang 9-time continental champion. Samantala, ang world number 15 na Iran ay runner-up sa 2023 Asian Championship at mayroong 4 na continental golds. Bukod sa Pool A, narito ang kabuang listahan ng resulta ng drawing of lots na ang 2 pinakamaraming panalo ay aabanse sa knockout stage. Sa Pool B, napabilang ang world number 1 Poland, number 13 Netherlands, number 21 Qatar at number 26 Romania. Sa Pool C, ang France ang nangunguna sa kanyang ranking na number 2, Argentina number 9, South Korea number 28 at Finland number 23. Sa Pool D, ang number 3 na Estados Unidos ang nangunguna, kasunod ng Cuba na number 12, Portugal number 22 at Colombia number 45. Pool E, Slovenia number 4, Germany number 8, Bulgaria number 19 at Chile number 27. Sa Pool F, ang Italy ang nangunguna bilang number 5 sa buong mundo, kasama ang Ukraine number 14, Belgium number 16 at Algeria number 50. Sa Pool G, ang paboritong Japan na number 6 sa buong mundo, kasama ang Canada number 11, Turkey number 17 at Libya number 44. At sa Pool H, napabilang ang Brazil na number 7 sa buong mundo, Serbia number 10, Czechia number 18 at China na number 25.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging masaya ang pagkikita muli ni Filipino pole vaulter EJ Obiena at ang kanyang world-renowned coach na si Vitaly Petrov na dumating sa Pilipinas nitong Sabado ng gabi. Kasama ni Petrov si pole vault legend Sergey Bubka, isang Ukrainian world champion, 1988 Olympic champion at ang kauna-unahang pole vaulter na nakalundag ng 6.1 meters. Si Bubka ang nagpakilala kay Obiena kay Petrov mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Proud ng husto si Bubka sa mga nagawa ni Obiena kung saan sinabi nito na noong ipinakilala niya ito kay Petrov ay nalulundag niya ay 4.9 meters lamang at ngayoy nakuha nito ang silver medal sa World Championships at kasali na din sa 6-meter club. Naniniwala naman si Petrov na sa loob ng 2 o 3 taon ay matatalon ni Obiena ang hindi bababa sa 6.1 meters. Ayon kay Bubka, gusto ni Petrov na malagpasan ang kanyang record na 6.14 meters at malaking motibasyon ito dahil gusto ni Petrov na malagpasan ito ng kanyang bagong estudyante. Samantala, kapwa sina Bubka at Petrov ay naniniwala na makakakuha ng medalya si Obiena sa susunod na Los Angeles 2028 Olympics. Sinabi naman ni Obiena na noon pang 2015 niya inimbitahan si Petrov na bumisita ng bansa at sinagot naman siya nito na kapag nalagpasan niya ang 5.7 meters ay saka siya bibisita. Ngayong nasa bansa na si Petrov, balak ni Obiena na ilibot ang kanyang coach sa Maynila at bisitahin ang ilan sa mga isla sa Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika na binyagan na ang anak ni na Maha Salvador at ang kanyang asawang negosyante na si Rambo Nunez na si Maria Riana. Ibinahagi ni Maha sa kanyang social media account ang sulyap sa naging binyag ni Maria Riana noong Sabado, Setyembre 14 na sinundan naman ng isang pribadong salo-salo na dinaluhan ng kanyang mga kapamilya at kaibigan. Kasama sa mga bisita ng Nunez couple ay sina Catherine Bernardo, Dr. Ivy Teo, Adrian Alandi, Piolo Pascual, Maine Mendoza at MJ Lastimosa. Matatandaan noong Mayo 31 nang isinilang ni Maha ang kanyang unika iha. 2 beses ikinasal ang magsing irog noong Pebrero 2023 sa isang civil wedding ceremony at sa isa naman sa Bali noong Hulyo ng kaparehong taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, matagumpay na natapos ng Can't Buy Me Love star na si Bel Mariano ang kanyang pag-aaral. Ito ay sa pamamagitan ng homeschooling at natapos na niya ang senior high school sa pamamagitan nito. Sa social media account ay binahagi ng batang aktres ang kanyang milestone sa buhay kung saan ay kasama niya sa nasabing post ang kanyang ina at ang kanyang naging guro. Sabi niya, quote and unquote, "Before entering the industry, I promised myself and my parents that I'd do my best to live the best of both worlds. Pursuing my career and balancing it with school at the same time," sabi niya. At kahit abala ito sa kanyang mga proyekto ay hindi nagdalawang isip si Bel na ituloy ang pag-aaral. Kwento pa niya, quote and unquote ulit, 2 years ago, I decided to continue pursuing my academics once again. I could say
It wasn't an easy journey, all the nights of staying up late, endless cups of coffee, and trying to make it before the deadline. I finally made it, ayon pa sa kanya. At hindi nawala ang mga pagbati sa pagtatapos ni Mariano sa kanyang pag-aaral. Kabilang na ang kanyang love team at co-star sa nasabing serye na si Donnie Panglinan at ang kanyang nanay na si Maricel Laksa Pangilinan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, eto ichinika ng malapit na kaibigan ni Chris Aquino na si Darla Soler na quote-unquote crush ng anak ni Chris na si Bimbi Aquino ang isa sa mga miyembro ng BINI na si Mika Lim. Kwento ni Darla sa kanyang vlog, tila nabanggit daw ni Bimbi na sinubukan daw ni Darla na i-set up siya sa isang someone dahil raw may pagtingin ito doon. At dito ay binuking na ng vlogger ang pagkakaroon ng crush ni Bimbi kay Mika. Ngunit nilinaw naman ng anak ni Chris na wala siyang picture together ni Bini Mika kundi sa buong grupo na BINI. Samantala nasa Pilipinas ang mag-iina para sa pagpapatuloy ng gamutan ni Chris sa iniinda nitong karamdaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.